Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na nakompleto na ang dalawang 3D seismic surveys sa Palawan. Layo ng nasabing surveys na alamin ang potensyal ng dalawang contract area sa rehiyon bilang lokal na mapagkukunan ng langis at gas ng bansa. Ayon sa DOE, natapos na ang Israeli firm na Ratio Petroleum Limited ang isinagawa nitong survey sa Service Contract Number 76 sa East Palawan Basin, habang nakompleto na rin ng Philippine National Oil Company o PNOC Exploration Corporation ang bukod nitong pagsisiyasat sa Service Contract Number 57 na matatagpuan naman sa Northwest Palawan Basin. Dagdag ni DOE Undersecretary Alessandro Sales, matapos ang surveys ay sasalang naman sa analysis at evaluation ang mga nakalap na datos na inaasahan namang tatagal ng kulang-kulang 1.5 taon. Sa bukod naman na pahayag, tinawag ni Energy Secretary Rafael Lotilla ang aktibidad bilang signipikong milestone sa petroleum exploration efforts ng bansa. Nagbibigay din anya ito sa commitment ng Energy Department na masuportahan ang inklusibong paglago ng ekonomiya at mapaunlad ang lipunan. Marso 18 ng taong kasalukuyan nang magsimula ang survey sa dalawang service contracts. Kapwa kinontrata ng Ratio at PNOC-EC ang Shearwater Geoservices Company para sa paggalugad ng mga nasabing basin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala si Manila Electric Company o Meralco Executive Vice President at Chief Operations Officer Ronnie Aperocho na mas makabubuti sa Pilipinas kung titingnan din nito ang iba pang uri ng nuclear technologies para matamo ang nuclear energy target sa taong 2032. Para kay Aperocho, hindi sasapat ang inaasahang magiging output ng micro-modular reactors o MMRs para makamit ang 1,200 megawatts na nuclear energy output sa 2032, kaya naman dapat pag-aralan din ang iba pang teknolohiya gaya ng small modular reactors o SMRs at conventional reactors. Idinagdag pa ng Meralco Executive na dapat ding isama sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ang nuclear energy technologies, salig na rin sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na review sa batas upang masolusyonan ang mataas na singilan ng kuryente sa bansa. Samantala, nalalabuan din si Meralco Chair Manuel V. Pangilinan kung makakamit ang target year sa pag-establisa ng kauna-unahang nuclear energy sa bansa. Paliwanag nito, lumalabas kasi na mas mahirap kaysa sa inaasahan ang pagkamit sa timetable deployment ng SMR at MMR dahil sa pagkakomplika ng development nito. Kasalukuyan nang nakikipag-usap ang Meralco sa nuclear industry players gaya ng Estados Unidos, Canada at South Korea sa pag-explore ng partnership kaugnay sa nuclear energy development sa Pilipinas. Base sa 2023 to 2050 Philippine Energy Plan ng Department of Energy, target nitong maipasok ang nuclear power generation na may kapasidad na hindi bababa sa 1,200 megawatts sa 2032, dagdag na 1,200 megawatts sa 2035 at 2,400 megawatts naman sa 2050. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
umaabot na sa 831.77 million pesos na halaga ng barya ang nadeposito sa pamamagitan ng coin deposit machines o CODMs hanggang nitong Hulyo 15. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang nasabing bilang ay mula sa humigit 200,000 transaksyon sa CODMs dahilan para makolekta ang nasa lampas 200 at 20 milyong pirasong barya. Sa pamamagitan ng mga nasabing machine, mas madaling mapapapalitan ng customers ang kanilang legal tender coins bilang digital money sa pamamagitan ng kanilang electronic wallet accounts o kaya naman ay bilang shopping vouchers. Ang programa ay salig sa Coin Recirculation Program ng BSP na naglalayong ibalik sa sirkulasyon ang mga idle o natambak na barya mula sa mga nag-iipon nito. Sa kasalukuyan ay nasa 25 CODMs na ang na-deploy ng BSP sa Kalakang, Maynila at karatig lugar at inasaan pa itong palalawigin sa iba pang bahagi ng bansa mula sa nakikitang magandang demand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano, isa pong masensong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.